Nagsimula ang kwento 1100 taon na ang nakalilipas nang ang haring si Orvandil at ang kanyang kapatid na si Fjolnir ay bumalik pagkatapos manalo sa isang labanan. Nakasama ni Orvandil ang kanyang asawang si Gudrun at ang kanyang anak na si Amleth. Binigyan niya ito ng isang espesyal na kwintas na napanalunan niya sa pamamagitan ng pagpatay sa isang prinsipe. Samantala, sa pagtitipon ay ipinakilala ni Fjolnir ang kanyang anak na si Thorir. Pagkatapos ng pagtitipon ay kinausap ni Orvandil ang kanyang asawang si Gudrun at pinakita ang kanyang mga sugat at sinabi na gusto niyang ihanda ang kanyang anak na si Amleth para sa hinaharap. Nang gabing yun ay dinala ni Orvandil si Amleth sa templo upang gawin ng isang espesyal na ritual ayon sa kanilang tradisyon. Pagkatapos nito ay magiging binata si Amleth at ang lahat ng ito ay ginawa mula sa pangangasiwa ni Hymir. Sa ritual ay parehong nagising ang mga lobo sa loob nila, kung saan sinabi ni Orvandil kay Amleth na mamuhay ng isang kagalang-galang na buhay, at maghihiganti kung siya'y mamamatay sa anumang paraan. Makalipas ang ilang oras nang lumabas silang dalawa pagkatapos nilang gawin ang ritual, bigla silang inatake ng ilang nakamaskara na mandirigma. Nang makita ito ay nais ni Amleth na tulungan ang kanyang ama, ngunit hiniling ni Orvandil na tumakas siya upang iligtas ang kanyang buhay. Kaya naman tumakbo si Amleth at nagtago sa likod ng isang malaking bato. Ngunit nasaksihan niya ang kanyang ama na inaatake gamit ang mga palaso. Nang tanggalin ng pinuno ng mga lalaking iyon ang kanyang maskara ay nagulat si Amleth nang makitang ito ang kapatid ng kanyang ama na si Orvandil. Pinatay ni Fjolnir ang sarili niyang kapatid para maging hari. Pagkatapos nito ay ipinadala ni Fjolnir ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Amleth na nakatakas papunta sa kagubatan. Doon ay nahuli siya ng isang sundalo. Mabuti na lamang ay nagawa niyang makatakas sa pamamagitan ng pagputol sa ilong ito. Pagkaraan ng ilang oras nang bumalik si Amleth sa kanyang nayon, nakita niyang isa-isang pinapatay ng mga tauhan ni Fjolnir ang lahat ng mga taga-suporta ng kanyang ama. Samantala, dinukot din ni Fjolnir ang asawa ng kanyang kapatid na si Gudrun. Ayaw ng sundalo na may makaalam na natalo siya ng isang bata kaya nagsinungaling siya kay Fjolnir na patay na si Amleth. Nang makitang ganap ng nawasak ang kanyang pamilya ay nalungkot ng gusto si Amleth at nagpasya siyang iwanan ang kanyang dating buhay at magpatuloy sa bagong buhay. Sumakay siya ng bangka mula sa dalampasigan at nagpakalayo. Nangako siya sa kanyang sarili na maghihiganti siya sa pagkamatay ng kanyang ama, at ililigtas din ang kanyang ina pagdating ng panahon. Lumipas ang maraming taon at ngayon ay naninirahan si Amleth kasama ang isang tribo ng Viking sa lupain ng Ross. Iniwan niya ang kanyang buhay bilang isang prinsipe at naging isang mabangis na mandirigma. Ang mga hari ng Viking ay namuhay tulad ng mga mananakop. Sinasalakay nila ang iba't ibang nayon at dinudukot ang mga tao upang ibenta bilang mga alipin sa ibang bansa. Sa isang panahon ng pagsalakay matapos masakop ang nayon ng Gadkari, pumasok si Amleth sa isang templo kung saan nakilala niya si Cyrus. Ipinaalala niya kay Amleth ang tungkol sa kanyang pangakong paghihiganti. Sinabi niya na upang magtagumpay siya ay kailangan niyang sundan ng isang sorrow upang mahanap ang isang espesyal na espada na tutulong sa kanya na makumpleto ang kanyang paghihiganti. Bago mawala ay sinabi ni Cyrus kay Amleth na tinutulungan niya siya dahil konektado siya sa dalagang hari, na makikilala niya sa hinaharap. Kinaumagahan ay nalaman ni Amleth na ang mga taong inalipin niya mula sa nayon ng Gadkari ay ipinadala sa isang lalaking nagngangalang Fjolnir. Nang marinig niya ang kanyang pangalan ay agad itong nagalit, nagsimula siyang magtanong upang mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa kanyang kaaway. Sa panahong ito ay nalaman niya na pagkatapos patayin ni Fjolnir ang kanyang ama, sinalakay ng hari ng Norway si Fjolnir pagkaraan lamang ng ilang araw dahilan para mawala ang lahat at tumakas papunta sa Iceland. Sa mismong sandaling yun ay nakakita si Amleth ng isang uwak at naalala na ang kanyang ama ay tinawag na hari ng mga uwak. Tinanggap niya ito bilang isang tanda. Pagkatapos noon ay ginupit niya ang kanyang buhok, ninakaw ang damit ng isang alipin at minarkahan pa ang kanyang dibdib ng tatak ng isang alipin. Hinanap niya ang lugar at kalaunan ay sumakay sa barko na magdadala ng mga alipin kay Fjolnir. Sa barko ay nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Olga na nagsasabing siya ay isang mangkukulam at alam niya na si Amleth ay isang Viking. Sa paglalakbay, ang kanilang barko ay naabutan ng isang nakakakilabot na bagyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghihirap, kahit papaano ay nakarating sila sa Iceland kung saan naghihintay na sa kanila si Fjolnir. Ginawa niya silang mga bilanggo at dinala sa kanyang sakahan, kung saan siya nakatira kasama si Thorir at ang kanyang isa pang anak na lalaki na si Gunnar. Ngunit hindi natuwa si Fjolnir na makita ang mga mahihinang alipin at naisip ang ibalik sila gayunpaman, hindi pa handang umalis si Amleth lalo na at malapit na siya sa kanyang layunin. Nang papaalisin na sana sila ni Fjolnir, sinimulan ni Amleth na bugbugin ang lalaking nakatayo sa tabi niya para ipakita ang lakas niya at malaman ni Fjolnir na hindi lahat ay mahina.
Dahil dito ay nakuha niya ang atensyon ni Fjolnir at matapos makita ang lakas ni Amleth ay inatasan siya ni Fjolnir at ilang iba pang mga lalaki na magtrabaho sa bukid. Pumili din siya ng ilang mga batang babae, ngunit ang kanyang pangunahing atensyon ay na kay Olga. Sa kanyang unang gabi sa bukid, sinubukan ni Amleth na magnakaw ng kutsilyo ngunit napansin niya ang isang sorrow na naglalakad sa labas tulad ng isa sa mga hula ni Cyrus kaya napagtanto ni Amleth na nasa tamang landas siya. Kinabukasan ay ginawa ni Amleth ang parehong gawain tulad ng iba pang mga alipin, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapasok sa bahay ni Fjolnir. Doon ay laking gulat niya nang makita niyang magkasama si Fjolnir at ang kanyang ina na nabubuhay pa pala. Nalaman din niya na nagkaanak sila at ito ay si Gunnar. Nang gabing yun ay sinundan ni Amleth ang sorrow sa isang kuweba kung saan nakilala niya ang isang mangkukulam, ipinakita sa kanya ng mangkukulam ang isang pugot na ulo at sinabi sa kanya na iningatan niya ang ulo ni Hymir mula nang patayin siya ni Fjolnir. Sinabi din nito na alam niya ang tunay na pagkatao ni Amleth, pagkatapos ay gumamit ang mangkukulam ng isang espesyal na spell upang hayaang makausap ni Amleth ang espiritu ni Hymir na nagkwento tungkol sa sinaunang espadang Draugr na magagamit lamang sa gabi. Para makuha ang espada ay kailangang harapin ni Amleth ang may-ari nito na nuno sa punso, at para magawa ito ay kailangan niyang magtiwala sa liwanag ng buwan. Pagkatapos noon ay pumasok si Amleth sa isang tagong hukay kung saan natagpuan niya ang katawan ng nuno sa punso na may hawak na espada. Sa sandaling sinubukan niyang kunin ang espada sa mga kamay nito, bigla itong nagising at inatake siya. Sa parehong oras ay naalala ni Amleth ang sinabi ni Hymir tungkol sa liwanag ng buwan. Itinulak niya ang nuno sa punso papunta sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa sandaling mapunta ito doon, umupo ang nilalang na nagbigay kay Amleth ng perpektong pagkakataon na patayin siya. Kinabukasan ay sinabi ni Amleth kay Olga ang tungkol sa espada at agad siyang pumayag na tulungan siya. Maya-maya ay dinala ni Fjolnir ang kanyang mga anak at ilang pinagkakatiwalaang alipin sa pinuno kung saan magkakaroon ang kanyang mga tauhan ng isang espesyal na laro. Sa larong ito ay magkakaroon ng 2 koponan ng 5 lalaki bawat isa. Kailangan nilang maglaban para sa isang bola at ang pagpatay sa kalaban ay pinapayagan sa laro. Sa sandaling magsimula ang laro ang lahat ng mga manlalaro ay nagsimulang umatake sa isa't isa, at sa huli ay tanging si Amleth at isang malaking lalaki ang natira, at sa huli ay nanalo si Amleth sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Sa pagdiriwang sa gabing yun ay dumating si Thorir at binati si Amleth. Sinabi niya sa kanya na makakatanggap siya ng ilang mga benepisyo sa bukid tulad ng paggawa ng mas kaunting trabaho at pagbibigay ng mga utos sa ibang mga alipin. Kasabay nito ay pinahintulutan si Amleth na pumili ng isang babae para sa kanyang sarili. Agad niyang pinili si Olga at ang dalawa ay nagdigmaan sa gabi. Pagkatapos ng mainit na sandali ay nakakita siya ng ilang espesyal na kabute. Makakatulong ito kay Amleth na tapusin ang kanyang paghihiganti. Kinaumagahan ay nagtrabaho sila tulad ng mga ordinaryong alipin ngunit pagsapit ng gabi, pinatay ni Amleth ang 2 tauhan ni Gunnar gamit ang kanyang espada at ibinitin ang kanilang mga katawan sa isang sanggang daan. Kinaumagahan ay natakot ang mga tao sa kanilang nakita, ipinatawag ni Fjolnir ang pari ng bukid upang mag-imbestiga. Matapos suriin ng ilang sandali ang mga bangkay ay sinabi ng pari na hindi ito mga ordinaryong sugat, kung sino man ang gumawa nito ay punong-puno ng paghihiganti at siguradong aatake ulit. Upang maprotektahan ang kanyang pamilya mula sa panganib na ito, nagpasya ang pari na isakripisyo ang isang babae sa Diyos. Habang naghahanda ang pari para sa pag-aalay, ginamit ni Amleth ang kanyang kakayahan na magpaungol ng mga hayop upang makagawa ng malakas na ingay. Nang marinig ang ingay ay biglang inatake ng sarili niyang aso si Fjolnir sa hindi malamang dahilan, dahil dito ay napilitan si Fjolnir na patayin ang aso. Nang lumabas ang lahat ng tao upang suriin ang ingay, sinamantala ni Amleth ang pagkagambala. Pumasok siya sa templo at pinalaya ang dalaga, pinatay ang pari saka ibinitin ang kanyang katawan sa loob ng templo. Kinabukasan ay pumasok si Amleth sa kusina at inihalo ang mga espesyal na kabute sa nilulutong ulam, at pagkakain ng mga bantay sa bukid ng mga kabute ay nagsimula silang makaranas ng kakaibang mga ilusyon at nagsimulang inatake ang isa't isa. Sa parehong oras ay pumasok si Amleth sa loob ng bahay sa tulong ni Olga. Doon ay nakatagpo niya ang kanyang ina at isiniwalat ang kanyang tunay na pagkatao. Masaya si Gudrun na makita siyang buhay ngunit mayroon siyang lihim na ikinagulat ni Amleth. Ayon kay Gudrun ay binili lang siya ng kanyang ama bilang isang alipin at hindi niya kailanman minahal ito. Sa katunayan ay hiniling niya kay Fjolnir na patayin si Orvandil para makasama niya ang lalaking tunay niyang mahal, siya pala ang nagpapatay sa kanyang ama. Natigilan si Amleth at ilang sandali pa ay naisipan niyang patayin ang kanyang ina, ngunit biglang sinabi ni Gudrun na alam niya kung gaano niya siya kamahal bilang ina.
Kung magagawa niyang patayin sina Fjolnir at Thorir ay tatanggapin niya siya bilang ang kanyang bagong hari at pagkatapos ay maaari na silang magsama. Pagkasabi niya nito ay hinalikan niya si Amleth, ngunit hindi nalinlang si Amleth ng demonyong pananalita ni Gudrun. Walang pag-aaksaya ng oras na dumiretso siya sa kwarto ni Thorir at pinatay siya sa kanyang kama. Pagkatapos nito ay nakita niya si Olga at sinabi sa kanya ang lahat. Ngayong alam na ni Gudrun kung sino siya, hindi na siya maaaring manatili sa bukid bilang isang alipin kaya nagtago siya sa isang lihim na lugar. Kinaumagahan nang makita ni Fjolnir ang bangkay ng kanyang anak ay napuno siya ng puot. Doon ay sinabi sa kanya ni Gudrun ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Amleth. Matapos malaman ang katotohanan ay sinimulan ni Fjolnir na patayin ang mga alipin, ngunit nang si Olga na ang susunod ay nagpakita si Amleth. Sa pagkakataong ito ay suot na niya ang kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang ama bilang prinsipe, inihayag niya ang kanyang tunay na pangalan kay Fjolnir at ipinakita sa kanya ang puso ng kanyang anak na kinuha niya sa katawan ni Thorir noong nakaraang gabi. Nang makita ito ay lalong nagalit si Fjolnir, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na salakayin si Amleth. Ngayon ay kailangan ni Amleth na makipaglaban sa lahat ng mga kawal, sinamantala naman ni Olga ang kaguluhan at nagawang tumakas. Nang makaalis na si Olga ay sumuko si Amleth, akala ni Fjolnir ay nanalo siya sa laban lalo na ngayong nabawi na niya ang puso ng kanyang anak. Ngunit sinabi ni Amleth na hindi yun ang puso ng kanyang anak kundi puso ng aso, nang marinig ito ay napuno ng puot si Fjolnir. Itinali niya si Amleth sa isang silid at nag-utos na pahirapan siya. Matapos pahirapan ng matindi ay tinanong ni Fjolnir kung nasaan ang tunay na puso ng kanyang anak, ngunit tumanggi si Amleth na magsabi ng kahit ano. Kailangan ni Fjolnir na ayusin ang libing ni Thorir at ayaw na niya itong maantala, kaya nagpasya siyang balikan na lang si Amleth pagtapos nito. Bago umalis ay inihagis ng isa sa mga sundalo ni Fjolnir ang espada ni Amleth sa silid sa pag-aakalang ito ay wala ng silbi. Ngunit pagkaalis nila ay ilang uwak ang lumitaw kasama ang isang kakaibang lalaki. Sa kabilang banda ay abala ang lahat sa bukid sa libing ni Thorir. Pagkaraan ng ilang sandali nang bumalik sila upang patayin si Amleth ay nalaman nilang wala na siya. Sumakay siya ng kabayo kasama si Olga at matapos ang buong araw na paglalakbay, sa wakas ay nakarating sila sa dalampasigan kung saan sila pinayagang sumakay ng bangka. Pagsakay sa bangka ay napansin ni Amleth ang sugat sa leeg ni Olga na dulot ng punyal ni Fjolnir. Nang hawakan niya ang sugat ay bigla niyang nakita ang mga pangitain ng kanyang mga ninuno. Sa pamamagitan nito ay napagtanto niya na si Olga ay magiging ina ng 2 bata, at ang isa ay magiging dalagang hari. Ito ay napakagandang balita ngunit naniniwala si Amleth na hanggat nabubuhay si Fjolnir ay hindi magiging ligtas ang kanyang mga anak, kaya gumawa siya ng kanyang desisyon at babalik siya upang patayin si Fjolnir. Pagsapit ng gabi ay bumalik si Amleth sa bukid at sinimulang patayin ang mga sundalo, ngunit pagpasok niya sa bahay ay inatake siya ni Gudrun. Walang pagpipilian si Amleth kundi patayin siya, pagkatapos ay inatake siya ni Gunnar mula sa likod kaya pinatay din niya siya matapos mapabagsak at maya-maya lang ay dumating si Fjolnir. Nang makita niya ang mga bangkay ng kanyang pamilya ay sinabi niya kay Amleth na puntahan siya sa pintuan ng impyerno, na tumutukoy sa isang lugar na tinatawag na bulkan ng Hitler kung saan magaganap ang kanilang huling laban. Maraming taon nang hinintay ni Amleth ang sandaling ito. Kaya naman kahit na siya ay malubhang nasugatan ay agad siyang nagtungo sa bulkan. Bago umalis ay huminto muna siya saglit at tumingin sa paligid ng nasusunog na nayon na sinunog ng mga alipin. Pagkatapos ay narating ni Amleth ang bulkan kung saan nagkaroon sila ni Fjolnir ng mabangis at matinding laban, at dahil sugatan na si Amleth ay nagsimulang manaig si Fjolnir. Ngunit ang galit na nararamdaman ni Amleth ay naging kanyang kapangyarihan at siya ay lumaban ng buong lakas. Ngunit sa huli ay pareho silang nagpatayan. Habang naghihingalo si Amleth ay nagkaroon siya ng isang huling pangitain, payapang nakaupo si Olga kasama ang kanilang 2 anak. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!